tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa taon na ito, ialay natin sa Diyos ang ating pamilya. Sa Eucharistia na ito, makamit nawa ng ating pamilya ang awa at habag ng Diyos. Sa mga pagkakataon na nasaktan natin ang ating pamilya, hindi natin nagalang, hindi natin nairespeto. Sa misa na ito, bumalik tayo sa Diyos na ating Ama at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating mga pamilya. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos,
kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Yesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal, sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran. Kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. Ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok na kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanihan mo siya kapag nanglalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalagang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalagang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may
sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapaladang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapaladang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapaladang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod yan ng mga ama. Huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Kuya, kuya, Alleluia.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri Panginoon. Ang mga ay pumupsta, siya'y umuwi. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon pong linggong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria, at Jose. Ang Pasko ay ang pagsama ng Diyos sa tao, Emmanuel. At kung mahal mo ang isang tao, hindi pwedeng sasabihan mo lang, hindi pwedeng babatiin mo lang, hindi rin pwedeng bibigyan mo lang ng regalo. Kung mahal mo talaga, pupuntahan mo, sasamahan mo. Napakalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung kaya't ang Diyos ay pumunta, nagkatawang tao, sinamahan tayo. At ang Diyos ay nagkaloob ng mga tao na sumasama sa atin. Yung po bang kasakasama natin mula nung umpisa at sasama sa atin kahit sa huling sandali ng ating buhay. Ang tawag po natin sa kanila, pamilya. Sa pamilya tayo nagmula, nag-alaga sa atin mula nung bata tayo. Nasa sinapupunan pa lamang, minamahal na tayo ng pamilya. At sa bandang huli, pag may sakit po tayo, yung ibang tao dadalaw lamang. Pero ang pamilya ang mag-aalaga. Ang pamilya ang nandyan at hindi mang-iiwan. Sumasama sa atin mula sa umpisa hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil pinagkalooban tayo ng ating pamilya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay pinagpapala ng Diyos kapag minamahal natin ang ating pamilya. Narinig po natin yan sa mga pagbasa, sa unang pagbasa. Kung ikaw ay anak, kung nais mong tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos, kung nais mong humaba at gumanda ang iyong buhay, sabi sa unang pagbasa, mahalin mo, irespeto mo ang iyong magulang. Alam po natin yan, kapag nababastos natin yung magulang natin, hindi tayo mapakali, wala tayong kapayapaan. Pero kapag minamahal, nire-respeto natin ang ating magulang, kahit minsan parang mahirap irespeto.
Pero bilang anak na respeto, minahal, pinagdasal mo pa rin ng iyong magulang. Ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala, pahahabain ng buhay, pagagandahin ng buhay ng isang anak na nagre-respeto at nagmamahal sa kanyang magulang. Sa ikalawang pagbasa, pinagkakaloob sa atin ng Diyos ang pamilya na dapat po talaga ay pagsusumikapan natin, pagtsatsagaan. Ganun naman po kasi talaga pagmahal mo, pagtsatsagaan mo. Kasi may mga pagkakataon mahirap nang magmahal, pero mamahalin mo pa rin ang pamilya. At kapag tayo po ay naglingkod sa bawat isa na parang si Jesus ang ating pinaglilingkuran, tayo po ay tatanggap ng gantimpala na nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sinabi rin po sa ikalawang pagbasa ang relasyon ng mag-asawa. Sinabi po, mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Meron po tayong kasabihan sa Tagalog, ang ina ay blank ng tahanan. Ano po ba yon? Ang mga ina ay ilaw ng tahanan. Maliwanag po yan, di ba? Ilaw ng tahanan. Mga nanay, ilaw po kayo, ha? Hindi po kayo radyo. Ano, yung iba kasing nanay ay masyadong parang radyo. Pagkagising pa lang, sigaw, sermon. Wag naman po. Baka matuliro ang inyong mga anak. Baka matuliro ang inyong asawa. Kayo po'y ilaw, gumagabay, nagbibigay ng init ng pagmamahal. Mga nanay, kayo po ay ilaw ng tahanan. Sinabi rin po sa ikalawang pagbasa, oo, magpapasakop yung mga babae, pero may pinagagawa rin sa lalaki. Ang sabi po ay, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Ano po bang ginawa ni Kristo para sa simbahan? Nag-alay ng buhay. Yung mga babae magpapasakop sa asawa, pero mas matindi pala ang pinagagawa sa mga lalaki. Mamamatay, mag-aalay ng buhay para sa pamilya, para sa kanyang asawa. Ang mga tatay, tinatawag natin sa kasabihang Tagalog, ang mga tatay ay blank ng tahanan. Ano po ba yun? Ang mga tatay ay haligi ng tahanan. Meron tayong haligi dito. Pag nawala yung haligi, babagsak ang tahanan. Kumukuha tayo ng lakas. Kumukuha tayo ng inspirasyon sa mga tatay. Pag dumating yung tatay, sinasabi ng mga anak, ay salamat, nandito na si tatay. Mami, huwag ka na mag-alala. Si tatay ang bahala sa atin. Ate, kuya, huwag ka na mag-alala. Nandiyan na si tatay. Si tatay ang bahala sa atin. Huwag na kayong umiyak. Nandiyan na si tatay. Si tatay ang bahala sa ating problema. Kasi nga kumukuha ng lakas ang pamilya sa tatay. Pero may mga tahanan, pag uwi ng tatay, ang sinasabi ng ibang mga anak, naku, nandiyan na si tatay. Nandiyan na yung demonyo, magtago na tayo, lasing na naman. Makasakta na naman si nanay, makasakta na naman tayo, magtago na tayo. Alam niyo po, walang tatay na gusto yung ganon. Kasi ang sino mang tatay, gusto niya, irespeto siya ng kanyang pamilya. Pagkaloob po natin, yung respeto na kinakailangan ng mga tatay, minsan magkakamali sila, pero suportahan, hindi ko konsintihin, pero suportahan, ipagdasal, ipakita pa rin natin yung respeto. At doon sa pagre-respeto sa kanila, magkakaroon sila ng lakas upang maging haligi muli ng mga tahanan. Sinabi rin po, mga anak, ang mga anak ang nagbibigay ng saya at tuwa sa pamilya. Kaya mga anak, susunod, irerespeto natin ang ating mga magulang. Kaya lang po mga magulang, sinabi rin po, huwag naman pong masyadong pagagalitan ng anak, baka mawala ng lakas ng loob. Sinabi rin, magpasalamat lagi.
May mga pamilya po parang ayaw na ayaw magpasalamat sa bawat isa. Alam niyo po, pinalalakas tayo ng pamilya sa isang napakalalim na paraan. Alam po natin yan. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang kuripot. Pakisabi nga po sa katabi, ano? Kasi may mga pamilya kuripot, yung bang sasabihan mo lang yung asawa mo, ang ganda mo darling, ang sexy mo ngayon, ayaw sabihin. Sasabihan mo lang yung anak mo, anak, proud ako sa'yo. Ayaw sabihin. Alam niyo po, pinalalakas tayo ng ibang tao, pero iba yung lakas na binibigay ng pamilya. Kapag yung asawa mo ang nagsabi sa'yo ng magandang bagay, napakasaya mo, kinikilig ka pa. Yung mga bata, lahat po tayo anak, kailangan natin ang mga mabubuting salita mula sa magulang. Iba yung dating kapag magulang ang nagsabi. Bata pa lang po tayo, gusto na nating marinig yan. Ako po yung matanda na, gusto ko pa rin marinig yung papuri ng aking magulang. Ngayon po sa misa na ito, kasama ko yung tatay ko. Andito siya, kaya masaya ako. Full support. Ano? Iba kasi susuportahan ka ng ibang tao. Pero iba yung dating ng pamilya, yung nakasuporta sa'yo. Kasi nilikha ng Diyos ang pamilya upang bigyan tayo ng isang napakalalim na lakas, napakalalim na pagmamahal na tanging pamilya lamang ang makapagbibigay. Sa Ebanghelyo, si Maria, inilagay niya ang lahat-lahat sa kanyang puso. Para kasi maialay ang pamilya, kailangan ilagay mo muna sa puso. Hindi mo pwedeng iangat agad sa Diyos. Kailangan ilagay mo muna sa puso. Yung tuwa sa pamilya, ilagay mo sa puso. Pagpasalamat mo sa Diyos. Yung lungkot, sakit, na dulot ng pamilya, lagay mo rin sa iyong puso at ialay mo sa Diyos. Kasi yun po yung alay na kinalulugdan ng Diyos. Yung alay na galing sa puso. Ngayong linggong ito, nakapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose, sa pagpaparangal sa banal na mag-anak, galing sa ating puso. Ialay, ipagkatiwala, ipagpasa Diyos natin ang ating pamilya. Dahil tanging sa presensya at sa pagsama ng Diyos sa ating pamilya, tayo ay magtatagumpay. Tayo magkakamit ng pagmamahalan, ng pagkakaisa at pagtutulungan. Tanging sa pamamagitan ng Diyos, sa kanyang pagsama sa ating pamilya, magkakaroon ng buhay, tunay na buhay ang ating pamilya. Amen. Sumasambalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasambalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalangang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay niling, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli
sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasambalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, humingi tayo ng awa ng Diyos at tulong ni Jesus, Maria at Jose para sa lahat ng pamilya. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Upang ang mga mag-asawa ay magkaroon ng anak na maihahandog bilang lingkod ng simbahan ng Panginoon, manalangin tayo. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Upang ang mga bilanggo at mga may sakit ay dalawin ng kanilang mga kaibigan at kapamilya, manalangin tayo. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Upang ang ating mga pamilya ay laging maglaan ng panahon para sa sama-samang pagdarasal at pagsisimba, manalangin tayo. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Upang ang mga magulang ay maging gabay ng mga bata sa pagkilala sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, manalangin tayo. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, tulad ng banal na mag-anak, kami rin sana'y mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, matiisin, mapagpatawad, at maibiging mapag-ingatan mo. Amen. Alay namin sa Paskong umating, pagkakaisa, pagmamahal at kabananang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alat at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa't kapatid, bubuhan ang buhay na iyong bigay. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pagkikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandaang loob at kapayapaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanahagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, minagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, nibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Evangelista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo ay pamilya ng Diyos. Tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat.
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto si Kristo. Siya ang ating Diyos at Panginoon. Tanging sa Kanya, iniaalay natin ang ating pamilya. Tanggapin natin ngayon siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Hesukristo, tinuruan mo kaming maging maawain tulad ng Ama sa langit. At winika na sino mang nakakikita sa iyo ay nakakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masintahing pagtingin ang nagpalaya kay Sakeo at Mateo sa pagkagumon sa salapi, sa babaeng nangangalunya at kay Magdalena sa paghahangad ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang. Ang nagpatangis kay Pedro matapos ng kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisi. Itulot mong marinig rin namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binigkas mo sa babaeng Samaritana. Kumbatid mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag na mukha ng Amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, higit sa lahat sa pagpapatawad at habag. Itulot mong ang iyong simbahan ay maging hayag na mukha mo sa daigdig, na ikaw ang Panginoong muling nabuhay at niluwalhati. Niloob mong ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot rin ng kahinaan
upang magdalang habag sa mga mangmang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong Espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng langis ng paghihirang upang ang yubileo ng awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa mahihirap ng may bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inaapi at magpanumbalik ng paningin sa mga bulag. Inihiling namin ito sa iyo, Panginoong Hesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa, ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan at maging mag-anak na alagad ng Eukaristiya. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Ang paso ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Agad sa Diyos, kailangan ilagay mo muna sa puso. Yung tuwa sa pamilya, ilagay mo sa puso. Pagpasalamat mo sa Diyos. Yung lungkot, sakit, na dulot ng pamilya, lagay mo rin sa iyong puso at ialay mo sa Diyos. Kasi yun po yung alay na kinalulugdan ng Diyos. Yung alay na galing sa puso. Ngayong linggong ito, nakapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose, sa pagpaparangal sa banal na mag-anak, galing sa ating puso, ialay, ipagkatiwala, ipagpasa Diyos natin ang ating pamilya. Dahil tanging sa presensya at sa pagsama ng Diyos sa ating pamilya, tayo ay magtatagumpay. Tayo magkakamit ng pagmamahalan, ng pagkakaisa at pagtutulungan. Tanging sa pamamagitan ng Diyos, sa kanyang pagsama sa ating pamilya, magkakaroon ng buhay, tunay na buhay ang ating pamilya. Amen. Sumasambalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasambalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Espiritu Santo ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay niling. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasambalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, humingi tayo ng awa ng Diyos at tulong ni Jesus, Maria at Jose para sa lahat ng pamilya. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Upang ang mga mag-asawa ay magkaroon ng anak na maihahandog bilang lingkod ng simbahan ng Panginoon, manalangin tayo. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Upang ang mga bilanggo at mga may sakit ay dalawin ng kanilang mga kaibigan at kapamilya, manalangin tayo. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Upang ang ating mga pamilya ay laging maglaan ng panahon para sa sama-samang pagdarasal at pagsisimba, manalangin tayo. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Upang ang mga magulang ay maging gabay ng mga bata sa pagkilala sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, manalangin tayo. Diyos ng mga pamilya, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, tulad ng banal na mag-anak, kami rin sana'y mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, matiisin, mapagpatawad, at maibiging mapag-ingatan mo. Amen. Alay namin sa Paskong umating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanarang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alat at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng
tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pagkikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandaang loob at kapayapaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, minagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, nibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Evangelista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo ay pamilya ng Diyos. Tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa taon na ito, ialay natin sa Diyos ang ating pamilya. Sa Eucharistia na ito, makamit nawa ng ating pamilya ang awa at habag ng Diyos. Sa mga pagkakataon na nasaktan natin ang ating pamilya, hindi natin nagalang, hindi natin nairespeto. Sa misa na ito, bumalik tayo sa Diyos na ating Ama at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating mga pamilya. papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok
sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Yesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal, sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran. Kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. Ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok na kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad biringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanihan mo siya kapag nanglalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalagang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalagang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad
ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod yan ng mga ama. Huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Kuya, 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 Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri Panginoon. Ang mga ay pumupsta, siya'y umuwi. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon pong linggong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria, at Jose. Ang Pasko ay ang pagsama ng Diyos sa tao, Emmanuel. At kung mahal mo ang isang tao, hindi pwedeng sasabihan mo lang, hindi pwedeng babatiin mo lang, hindi rin pwedeng bibigyan mo lang ng regalo. Kung mahal mo talaga, pupuntahan mo, sasamahan mo. Napakalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung kaya't ang Diyos ay pumunta, nagkatawang tao, sinamahan tayo. At ang Diyos ay nagkaloob ng mga tao na sumasama sa atin. Yung po bang kasakasama natin mula nung umpisa at sasama sa atin kahit sa huling sandali ng ating buhay. Ang tawag po natin sa kanila, pamilya. Sa pamilya tayo nagmula, nag-alaga sa atin mula nung bata tayo. Nasa sinapupunan pa lamang, minamahal na tayo ng pamilya. At sa bandang huli, pag may sakit po tayo, yung ibang tao dadalaw lamang. Pero ang pamilya ang mag-aalaga. Ang pamilya ang nandyan at hindi mang-iiwan. Sumasama sa atin mula sa umpisa hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil pinagkalooban tayo ng ating pamilya.
palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay pinagpapala ng Diyos kapag minamahal natin ang ating pamilya. Narinig po natin yan sa mga pagbasa, sa unang pagbasa. Kung ikaw ay anak, kung nais mong tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos, kung nais mong humaba at gumanda ang iyong buhay, sabi sa unang pagbasa, mahalin mo, irespeto mo ang iyong magulang. Alam po natin yan, kapag nababastos natin yung magulang natin, hindi tayo mapakali, wala tayong kapayapaan. Pero kapag minamahal, nire-respeto natin ang ating magulang, kahit minsan parang mahirap irespeto, pero bilang anak na respeto, minahal, pinagdasal mo pa rin ng iyong magulang. Ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala, pahahabain ng buhay, pagagandahin ng buhay ng isang anak na nagre-respeto at nagmamahal sa kanyang magulang. Sa ikalawang pagbasa, pinagkakaloob sa atin ng Diyos ang pamilya na dapat po talaga ay pagsusumikapan natin, pagtsatsagaan. Ganun naman po kasi talaga pagmahal mo, pagtsatsagaan mo. Kasi may mga pagkakataon mahirap nang magmahal, pero mamahalin mo pa rin ang pamilya. At kapag tayo po ay naglingkod sa bawat isa na parang si Jesus ang ating pinaglilingkuran, tayo po ay tatanggap ng gantimpala na nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sinabi rin po sa ikalawang pagbasa ang relasyon ng mag-asawa. Sinabi po, mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Meron po tayong kasabihan sa Tagalog, ang ina ay blank ng tahanan. Ano po ba yon? Ang mga ina ay ilaw ng tahanan. Maliwanag po yan, di ba? Ilaw ng tahanan. Mga nanay, ilaw po kayo, ha? Hindi po kayo radyo. Yung iba kasing nanay ay masyadong parang radyo. Pagkagising pa lang, sigaw, sermon. Wag naman po. Baka matuliro ang inyong mga anak. Baka matuliro ang inyong asawa. Kayo po'y ilaw, gumagabay, nagbibigay ng init ng pagmamahal. Mga nanay, kayo po ay ilaw ng tahanan. Sinabi rin po sa ikalawang pagbasa, oo, magpapasakop yung mga babae, pero may pinagagawa rin sa lalaki. Ang sabi po ay, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Ano po bang ginawa ni Kristo para sa simbahan? Nag-alay ng buhay. Yung mga babae magpapasakop sa asawa, pero mas matindi pala ang pinagagawa sa mga lalaki. Mamamatay, mag-aalay ng buhay para sa pamilya, para sa kanyang asawa. Ang mga tatay, tinatawag natin sa kasabihang Tagalog, ang mga tatay ay blank ng tahanan. Ano po ba yun? Ang mga tatay ay haligi ng tahanan. Meron tayong haligi dito. Pag nawala yung haligi, babagsak ang tahanan. Kumukuha tayo ng lakas. Kumukuha tayo ng inspirasyon sa mga tatay. Pag dumating yung tatay, sinasabi ng mga anak, ay salamat, nandito na si tatay. Mami, huwag ka na mag-alala. Si tatay ang bahala sa atin. Ate, kuya, huwag ka na mag-alala. Nandiyan na si tatay. Si tatay ang bahala sa atin. Huwag na kayong umiyak. Nandiyan na si tatay. Si tatay ang bahala sa ating problema. Kasi nga kumukuha ng lakas ang pamilya sa tatay. Pero may mga tahanan, pag uwi ng tatay, ang sinasabi ng ibang mga anak, naku, nandiyan na si tatay. Nandiyan na yung demonyo. Magtago na tayo. Lasing na naman. Makasakta na naman si nanay. Makasakta na naman tayo. Magtago na tayo. Alam niyo po, walang tatay na gusto yung ganon. Kasi ang sino mang tatay, gusto niya, irespeto siya ng kanyang pamilya.
pagkaloob po natin, yung respeto na kinakailangan ng mga tatay. Minsan magkakamali sila pero suportahan, hindi ko konsintihin pero suportahan, ipagdasal, ipakita pa rin natin yung respeto. At doon sa pagre-respeto sa kanila, magkakaroon sila ng lakas upang maging haligi muli ng mga tahanan. Sinabi rin po, mga anak, ang mga anak ang nagbibigay ng saya at tuwa sa pamilya. Kaya mga anak, susunod, irerespeto natin ang ating mga magulang. Kaya lang po mga magulang, sinabi rin po, huwag naman pong masyadong pagagalitan ng anak, baka mawala ng lakas ng loob. Sinabi rin, magpasalamat lagi. May mga pamilya po parang ayaw na ayaw magpasalamat sa bawat isa. Alam niyo po, pinalalakas tayo ng pamilya sa isang napakalalim na paraan. Alam po natin yan. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang kuripot. Pakisabi nga po sa katabi, ano? Kasi may mga pamilya kuripot, yung bang sasabihan mo lang yung asawa mo, ang ganda mo darling, ang sexy mo ngayon, ayaw sabihin. Sasabihan mo lang yung anak mo, anak, proud ako sa'yo. Ayaw sabihin. Alam niyo po, pinalalakas tayo ng ibang tao, pero iba yung lakas na binibigay ng pamilya. Kapag yung asawa mo ang nagsabi sa'yo ng magandang bagay, napakasaya mo, kinikilig ka pa. Yung mga bata, lahat po tayo anak, kailangan natin ang mga mabubuting salita mula sa magulang. Iba yung dating kapag magulang ang nagsabi. Bata pa lang po tayo, gusto na nating marinig yan. Ako po yung matanda na, gusto ko pa rin marinig yung papuri ng aking magulang. Ngayon po sa misa na ito, kasama ko yung tatay ko. Andito siya, kaya masaya ako. Full support. Ano? Iba kasi susuportahan ka ng ibang tao. Pero iba yung dating ng pamilya, yung nakasuporta sa'yo. Kasi nilikha ng Diyos ang pamilya upang bigyan tayo ng isang napakalalim na lakas, napakalalim na pagmamahal na tanging pamilya lamang ang makapagbibigay. Sa Ebanghelyo, si Maria, inilagay niya ang lahat-lahat sa kanyang puso. Para kasi maialay ang pamilya, kailangan ilagay mo muna sa puso. Hindi mo pwedeng iangat